name is Pastor June Carl. I'm one of the pastors here, outreach pastor sa HBC family. So, we are Hope Baptist Church, no? But, lagi natin sinasabi, it's not about religion. It's all about relationship with God. And we are for two things. Ang ano mang nag-exist as a church, we are to glorify God and to multiply quality disciples of Jesus Christ. So that's muna itong concept. And everything we do, we glorify God. That's why you are here. Amen? And so, are you excited for the word? Okay, before that, since mauna niya last na to na topic sa January, share ko lang sa inyo, last week, sino sa inyo nagsimba last week? Okay, dito sa Labrador. Naglakaw lang mo. Okay, last week sa Labrador kasi ang simba kasi wala ko. So, apa ko kasimba tong Domingo. We went to Legazpi last Saturday, tama ba? Saturday because nag-o-taking me. So, and masyadong busy ang inyong pastor, and kahapon we went to Placer because we have this, I have an announcement sa inyo. Mga youth and mga feeling youth. Okay, so we went there sa Placer sa simbahan nila Pastor Jack Mahinay sa Koinonia. And yung mga nakikita nyo dyan, sila ang mga representative sa mga churches diri sa Tibok 3rd District. Pinag-usapan lang namin yung activity for youth. Ayan. Taas sa mga kamusta mga youth. Mga youth. youth. Kung young at heart ka pa, you are youth. Okay? Youth gihapon ka. Pero, gisgutan na mo dito ang mga activities, and one of the activities na atong pagabuhaton is we have youth camp. Ay, wala excited. So, dili na namo idayon. Okay? Ganun ka. So, I don't know kung final na ba nina, but sabi doon, ito nung dyan na siya o bakasyon, of course, kaya nabot may mga teachers man dira na mga mag-facilitate, no? Actually, kasi sinakatin ka tong youth camp katong sa Hope, sa HBC, katong one day lang. One day camp. Kini siya, 5 days. Gulat kayo, no? 5 days camp. Ay mo, kabla ka mga nanay, naman po may camp. Okay. Bitaw. This is last topic na po nato. Nakaroon na about navigate 2025 wisely. And last topic nato is this. The power of determination. Sabihin nyo nga, determination. Okay, ano ibig sabihin ng determination? Sa Bisaya, porsigido. Ayun, no? I'm looking for Google. Search ko sa Google, ano sa meaning ano sa Bisaya sa determination? Kiba ko sa yung gawas? Determinasyon. So, sabi ko, wala na ba ibang word? So, porsigido. Okay, thank you for the word. Okay, so, the power of determination. So, we will natay tanawon karon dira na mga story sa Bible, but let's define first what is determination. So, may definition naman pala. Okay, so mag-aaral muna tayo ngayon. Ang subject natin is determination. Like, na-jud ba sa naka-utake? I'm just kidding. Okay, what is determination? The ability to continue trying to do something even if it is difficult. Ano daw? Yung pagiging determinado, pag may determinasyon ka, ito yung ability na kahit lisod, mupadayon gihapon ka. Tanawan mo katapad. Kung dili na determinado, wala karon. Tama? Kasi may struggle. Kasi may difficulties na ginaatubang. I don't know kung sa difficulties ninyo, maybe naglabad din yung ulo. Matunong dyan kada Domingo. Hindi ko alam kung bakit. Matunong mag-Domingo. Diba? Parang nagkakasakit ka every Sunday. So, there's difficult, pero alam mo you keep on doing it even if it is difficult. And ito pa, ang determined person daw, as a determined person, you stay positive. Wow. In the face of challenges. You stay positive. Hindi ka negatron. Kita lang mga negatron na mga tao? Ang pirmi mo gawa sa baba is puro negative. No? Wala, gibugas ko. End of the world na.
wala na yung bugas, patay na kita yan. Di mga ingana na mga, alam mong, pwede pang masolusyonan, pero alam mo yun, kasi masyadong negative, masyadong negatron. Pero yun na, undetermined person, you stay passive in the face of challenges. Though marami kang kinakaharap, may mga challenges, may mga barriers, but you stay positive. Sino sa inyo may mga challenges? Taas ang kamot. Praise God. Magpatudlo to sa mga white challenges. Yung mga hindi nagtaas ng kamay. Bakit wala kayong challenges? Bakit kami meron? Okay? I don't know what challenges you are facing right now. Maybe as a parent, as a student, as a employee. I don't know, basig na kay mga challenges na ginaatubang karon, mga estudyante, mga activities. No, grabe maka-challenge si ma'am. Okay? So, ang challenges, sino? So, may mga challenge. But, tanawa ang mga determinado na mga tao. Ingon da, you laser focus. Ano ibig sabihin ng laser focus? Talagang focus ka. Saan sa man? Sa imong goal. Kasi may goal ka, and you are determined na mahitabo na siya, bisag kung sa kalisod, mag-focus ko sa akong goal. Kisa sa inyo may mga goal. Di ba? Wala yung mga goal. Ginagawa natin dito, wala tayong goal. And put in hard work. Yun din. Hindi yung determinado ka na mangyari yung pangarap mo pero wala tayong ginagawa. Hindi pwede yung ganun, di ba? Kung determinado ka na mangyari na makagraduate ka, di, work hard. Hard work. Di ba? Padayon, bisag lisod. So natin tanaw karon na story sa Bible and makuhaan nato kung unsa sila ka-determinado. No? For their friends. Pero they have this goal. Okay, so in Luke chapter 5 verse 17 to 26, I don't know, maybe you are familiar with this story. Diba mo sa story na? Yung upat ka friends niya, gidala siya. He is a paralyzed man. Okay? Paralitiko siya na tao. But before we, sa pulong sa Ginoo, mag-pray sa ta, pwede ba magdukot sa itong ulo kadali? Let's pray. Father God, we thank you, Lord, for this topic this morning. Lord, our prayer is tudloan minimo, Panginoon, to have a determination, Panginoon, in spite sa mga challenges, in spite sa mga struggles, that we will keep on continue, Lord, sa unsa man ang among goal karon na 2025. Thank you, Jesus. Sa imo na mo ginasalig ang tanan in Jesus name. Amen. Amen. By the way, before we kanang proceed sa kanang sa verse, naalala niyo yung first topic na to? About ano to? Naalala niyo yung focus? Diba? Second is di ba? Muna ang kahalagahan sa naay notes. Kasi may babalikan ka, maakay, tuklapon. Ang saan second week na itong ginaisgutan? Mga 4-piece beneficiary. We talk about the 4-piece. Okay? So, kaya I encourage everyone, when you mori kag simbahan, you take down notes. Okay? And kung gusto niyo mag-record ka, go on. So, gina-encourage na ako mo tanan to kung mag-picture ka, intra lang po go. Okay, joke lang. Pastor, hawa ka, pabugat ka sa MB. Bitaw, mag-take note mo, okay? Para huhugutin nyo yan sa panahon na kinahanglan ninyo. Because ang word ni Lord is so powerful, okay? Kailangan nato na. And then, last week, Pastor Ken shared about redeeming the time. Okay? Nga namang redeeming the time? Because, alam ko no, kahit wala ako, redeeming the time because nga sabi doon na kini na panahon is evil. Okay, dautan. Kaya ato ang tarungon og gamit ang atong oras. May lang gani nakakaroon diri. Alam niyo ba na you use your time wisely? Kasi nakakaroon. Kaya congratulate mo katapan, congrats. No? You made it. Yung iba, marami tayong bakante. Ang mga ingkuranan ganin, wala na. Wala na nakauli diri. Ito na sa Labrador. Itong mga kauban is sa katayngan. Ang uban busy jud. Okay, so navigate
this 2025 wisely. And this last series, panapagisguatan na to, is about determination. Kasi if you have goal, and then if you are not determined na mangyari yan, wala pa rin. Okay? So, tanawan natin in a story in the Bible, in Luke chapter 5, verse 17. ESV translation, yun na, one of those days, sa mga adlaw, as he was teaching. Sino nagtiteach? Si Jesus. Okay? Pharisees and teachers of the law were sitting there. Who are the, kinsa ni na mga tao, kini na mga Pharisees? Kinsa man na sila? Mga Pariseo sa Bisaya. They are the people, kung imo ganin ng ikanang kuan, studyhan nila ang ilang pangalan, Pharisees, separated ones ang ibig sabihin niyan. And they're thinking sa ilang kaugalingon na sila ra ang maayo because they are obeying the law outside. And then, ang tanaw nila sa uban is makasalanon. Sila ra ang maayo, sila ra ang makasunod. Sila ra ang close kay God. And then, tanawan ni sila karon, kauban ng mga teachers of the law. May nalang gani ng naadito, ng lingkod. Okay? Ingon ra, who had come from every village of Galilee and Judea and from Jerusalem. So, lain-lahi na mga lugar ni mga tawhan na gikan. And the power of the Lord was with him to heal. Diha kang Jesus ang gahom sa Ginoo sa pag-ayo sa mga masakiton. So, tanawon nato ni karon unsay nahitabo next. Okay? So, there were mga Pharisees. Imagine nato, no? So, may mga Pariseo, nangingkod. And then, kibaba mo, ang purpose sa mga Pariseo, kaya sila nangingkod, kaya sila namati, dili para makakaton. Nangingkod sila, kay magbantay sila kay Jesus, og sayop. Mga walang magawa. Di ba yung mga walang magawa, yung kadalasan na maoy na ay damong mapuna. Kasi wala namang ginagawa. Kaya tanan na lang, bantayan. Kasi walang ginagawa. Pero sila may ginagawa naman. Pero ang ilang purpose, nga nung nangingkod sila, nga nung namati sila kay Jesus, not para matransform sila, dili para makakaton sila kay Jesus, kung dili, mangita sila og mali kang Jesus. So ito yung mga arch-enemy ni Jesus. Ito yung mga Pharisees, mga feeling close kay God, and then ang tanaw sa kaugalingon, righteous na righteous. Balaan na balaan. Okay, so, ito yan, at least nakilala na natin ng Pharisees. Next, and behold, ano nangyari? Next, some men were bringing on a bed a man who was paralyzed. So may mga tao daw, nagdala og tao nga paralitiko. What is paralyzed? What is paralyzed? Kids. Children's. What is paralyzed? Ano yung mga tao na dili nakatindog, di kalihok, maglisod. Ingon dira, may nangabot. Nganong ilang giyayungan, nganong ilang gidayungan kay gitubag na po sa Biblia. Ingon dira, kay usa ka paralitiko. Alam nga nila nitong giyayungan. Kay nagtrip lang sila, dili. Naundra, nay nangabot, and then diha sa iyang higdaanan, ilang so upat ni ka friends, sigurado kay para pantay. Kay kung tulo lang, maglisod ng isa. Okay? Isa lang magsigiguyod. Then unsay gihimo nila? Naningkamot. Ina mo katapad, naningkamot. Ang gusto nilang mahitabo, makasulod sila sa balay kasi during this time si Jesus nasa sa kabalay, nanudlo ingon sa commentary, maybe sa balay ni Andrew or ni Peter, and maraming tao. So na si Jesus nagatudlo sa sakop, and then na dito pa yung mga Pariseo nangingkod. And then nay nangabot, naa sila gidayungan, ilahan ng friend. And then ilahang gidala padong kang Jesus. Pero ingon dira, naningkamot sila pagsulod sa balay aron ilang ikabutang ang paralitiko sa atubangan ni Jesus. Kung makita niyo, nasa goal, tama? Unsay goal nila? Madala ang ilahang higala sa kang Jesus. So number one point nato, nganong power of determination, because determination comes when you have faith and goals. Makita pa nato karon sila kung unsa sila kadeterminado. Kung dili sila determinado, pasagdan nilang nila ilang friend. Ingon sila, friend, lakaw na lagi mo dito.
And hindi gani kalakaw. Kasi paralyzed, paralitiko. But because they have faith in Jesus, alam kasi nila, ito, hear me. Kay baw manggod sila na si Jesus, kayang ayuhon ng ilang friend. I have a question sa inyo. Gatuo pud bata na si Jesus ray makaayo sa unsa nang naa sa imo karon sa imong kinabuhi na nagsakit. Maybe a relationship conflict, sakit man na. Maybe your friends mismo, literal, na ay sakit. Kay ba bata na, bisan pag ang mga tao sa tanaw nato, murag healthy kaayo, kana mga tao sa gawas na walay Christ, wala nagsalig dira kan Jesus, tanaw lang nato healthy sila. But kay ba bata that they are spiritually paralyzed. Di kaabot sa, di kaduol sa Ginoo kay, saman, paralyzed man, spiritual. Nganon di ka abot og simbahan? Kay paralyzed man. So unsay buhaton? Ikaw na naa dire, ikaw nang upat kabuk na friends diha, na ikaw ang gamiton para sila makaduol sa Ginoo. So determination comes from faith and goals. They have their faith in Jesus and na sila goal, ma-heal ang ilang friends. Na question, may goals ka ba? Kung wala kay goals, goal kayo mong kinabuhi. Sa unsa man na mga aspects sa itong kinabuhi, dapat natay goals. Ingon dira, number 1, relasyon sa Ginoo. May goal ka ba this year? Lord, gusto na ako, mas mailhan ka pa. Gusto pa na ako mapalapit sa imo. I'll do my devotion. I'll do my prayer. I'll attend worship service. Mo interact og mga hope groups, prayer meeting. Yan, sana ginugol mo din yan. And then, relasyon sa mag-asawa. May asawa ka. Kanang gusto ba niyo mag-intimate pa, Jod? No? If 2024, puro away, no? 2025, dungagan. Hindi, wag na. Okay? Dapat pag sinabtanay. Okay? Ano pa? Sa imong mga anak. So, I hope you have goals in your children. And then, sa imong trabaho, sa mga trabaho na, no? I want to mag-excel sa akong trabaho. Gusto na ako na if you want promotion, no? Negosyo, sa may mga negosyo. No? Sa may mga negosyo ninyo? Oh, may mga nanabay nag-affiliate diri, may mga TikTok affiliate, may nababalitaan ako na gusto mag-TikTok affiliate. Go on. Hapit na maban ang TikTok. Okay? So, kinahanglan ang determination na yan, ha? Kay basig mayra ta sa sugod. Okay? Iyon pa dira, panalapi. Okay? Feeling ba nimo imong bulsa bisag di buslot pero mulusot gihapon ang kwarta. Na ikasud nimo murag nawa naman. Murag na misplace na ako. Kay niagi ra ang mga kwarta. Pag eskwela, mga estudyante. And then also kini ministry, may plano ka ba sa ministry sa Ginoo? So, determination, magkanaan lang kay determinasyon kung naa kay goal, naa kay gustong mahitabo sa imong kinabuhi. Okay? Mahilan nimo mga tao na determinado ka na may mga goals sayo pa lang sa buntag. Mata na, damo na ginahimo. Amen? Nga na di lagi kami ng uban. Tinuod gina sila, pastor. Pero sa kuha, murag, may mga goals eh. Tama? May estudyante, kung wala kay goals na makagraduate, nga man, musayo kag mata? Nga man, buhaton niyo activities? Di ba? Bayad. Activities ra na. Di ko mo klase. Yung mga tao na walay goals, mga estudyante na walay goals. Mga to eskwelahan, malampas. Di ba? Mga to sa eskwelahan, magpa-cute lang, pero dili mamati. Di ba? Yung mga walay goals. Kaya dili determinado na makahuman, dili makahuman og eskwela. Okay? Ako nang saba, ha? Okay, next. Next verse, ingon dira. But finding no way. So, eto na. Ang goal nila, dalhin yung paralyzed man, tao na dili makabarog, dili makatindog, sa kay Jesus. But there's a problem. There's no way. Nasabi nyo na ba yan?
Kanang excited kay ka na nakay buhaton, but kalit lang kay ngon. There's no way. Wala dyan ipaagi, murag, di gini, kini akong damgo, akong pangandoy, murag di gini mahitabo. Pobre ramang gud mi. Maot ramang gud ko, magit. Ikaw lang, pastor. Grabe ka mag-ano. There's no way. Yung sa, but finding no way to bring him in. Wala sila'y makita nga paagi para masulod. Kay damo kayo mga tao. Ngadto sila sa likod, wala. Puno diri sa likod. O sa tubangan, wala sad. Nagluyog na sila dito sa likod. Wag agihanan tanian eh. Tira lang sa kaha, friend. Kaibigan, tsaka muna. Okay, stay put ka lang dyan. Ayog tindog. Of course, di gito katindog. Okay. To bring him because of the crowd. Pero tanawa sila. Poos naman yung wayagihanan sa atubangan o sa likod. O sige mo nila, they went up on the roof. Nanghatkat sa igbaw, sa atop. Nangitag paagi and let him down with his bed through the tiles into the midst before Jesus. Now, number two is determination requires persistence to overcome barriers. Kung dili sila determinado, wala sila naging malahutayon, pagtanaw pa lang nila na damo kayog tao dito, nag-alirong sa balay, si Jesus sa tunga, pagingon, siguro pwede na sila moingon na, friend, next life na lang ha. Agwantahan lang sa kanang imuhang pagkaparalitiko. Na-enjoy naman po siguro ka. Waman nag-iingon dira. Pero kung siguro, ma-imagine mo ba, kung ikaw to, dito, mga kauban niya ng mga, ikaw to ang higala, o sa may himuon mo? Nakita niyo mo, murag walay paagi. Na inidool sa imuha na imuhang someone, close friend, and then nangayo sa imuhang tabang. O sa may himong himuon? Tabangan ba nimo siya na makapangita og paagi or mas lalo noon siya magka-problema kay tungod ang imuhang mga panulti niya, wala gitay paglawom na anak. Nag-away mo sa mga asawa, kusa ko sa imuha na lang ang buwagan. Di ba? Ang ana ang mga kadalasan ng mga kanangkuan. Di mo magasinabtan na, sus, kada mong babae diha. May mga damong lalaki. But seeing the crowd, bisag damo, pero wala to naging hindrance na dili sila makasulod. Nangita sila paagi, naging malahutayon. Kaya kita, tara mo diri. Kung dili ta maging malahutayon, if gamay lang na problema, labi na sa pagpangalagad sa Ginoo, kung gamay lang na problema mo, undang na ta. Dili ta mo padayon. Igsoon, pildi na ta. Ganahan ka mo daog, ganahan ka na mahitabo ang imuhang goals sa imong kinabuhi, kinahanglan maging malahutayon kita. Labi na sa pagpangalagad sa Ginoo. Yung sultianta mo, damog challenges labi nagnakadira sa Ginoo. Tama? Ipalakpak ang kamot sa may mga challenges. Ayan. So yung iba walang challenges. Praise God. Ganahan mo mangayo. But seriously, na yung mga challenges ang pagpangalagad sa Ginoo. Ito yung nakakalungkot minsan. Pag wala tayo determinasyon na mupadayon, na maging malahutayon, wala na sa atong isip, taligsik lang, sipon lang, maglisod na dool sa Ginoo. Wala lay bugas, wala lay kwarta. And hindi ko yung minamalit. Alam mo, problema talaga yan. Pero hindi yan hindrance para di ka na mo padayon sa Ginoo. Kopti ang mga promesa ni Lord that He is our provider, that He is our healer. Nakagibat siya na kinahanglan kag healing, financial breakthrough. Gaya na, grabe ang challenge. Natcha-challenge din ako sa giving. Diba? Ginitan mo? Ginitan mo dira? Dapat kung ingani kainit ang ato ang surroundings, dapat ang iana sa atong kainit sa pagpangalagad sa Ginoo kana makapasok. Dili nang init og ulo.
Okay, minsan kadalasan ni anak mata, init ang ulo. Kay way kwarta. Tanaw sila, wala sila makasulod sa balay tungod kay kadaghan sa mga tao. Busa unsay gihimo nila. Busa ilang gidala siya sa imagine na ni unsa kalisod ang ilang sitwasyon. May tag makakatkat ilang kauban. May na lang may hagdanan. Kaya mga kanang balay kaniadto sa unang panahon sa Israel, dili man sama sa ingani karon, nagrabe gid paglansang. Maluya man tagtukab na sa igbaw. Kung mo ni na ingana ng mga atop, kaniadto ang ilahang mga balay is makita man na nato niya is kanang kuan lang. Mga clay nasa igbaw, mga dirt. So mura na nakapatong sa mga beam. So dali ra pagtukab. Pero imagine na giunsa nila pagdayong paigbaw ang ilahang higala. Grabe jud ka persistent. Grabe jud ka naglahutay jud. Wala siya balik na lang to, next time na lang to eh. Para kita ba? Next time na lang ko manimbay, grabe kay problemahan ako. Next time na lang ko maampo, next time na lang ko magbasa sa Biblia kay I feel like dili gid ko okay. Ako ingon sa niya, bisag dili ka okay, pugsay mong kaugalingon nga moduol sa Ginoo. Kaya ikaw ra may makatabang po sa imong kaugalingon. Kasi di man ta mamatik tambag. Diba? So be persistent. Determination. Dapat maging persistent ta. Okay? So tanawa sa next. Okay, kwento sa inyo na story. This man, if you are familiar with this, i-google na lang, nyo na lang po doon niya. When he was 8 years old, ang ilang balay nasunog because ang iyang brother, iyang kinamagwangan, nagduwa-duwa, hindi naman nagduwa pero nainisabog sila ha. I think gas tube. Okay? So, nasunog. Ang iyang brother namatay and then siya, ang iyang katunga sa lawas talagang sunog. So, na-stuck siya dito sa fire sa ilahang balay and then talagang gikuha lang jud siya. So, mura nagpatay siya pagkakuha pero buhi pa. And then pag abot sa hospital dito, nabatian niya ang doktor ug iyang mama nagstoryahay na mama ang imuhang anak murag grabe kuan jud na kayo grabe ang iyahang kanang kuan, ang iyang sunog, iyang damage. So, pwede gina niya ikamatay. So, nabatian to niya. And then sa iya, because he has this determination na di ko gustong mamatay. So, niningkam mo siya na mabuhi. So, and then, kasi talagang ang kuan sa doktor is mamatay siya. Muna ang kanang panglantaw sa doktor ba, na parang wala na paglaom, mamatay na dyan na nabatian niya. So sabi siya, naningkamot siya sa iyang kaugalingon. Nagpursige siya na mabuhi. And then, nabuhi siya. Natinga ang doktor. And then after a month, dito sa gihapon sa kanang kuan, sa kanang hospital, nabatian gihapon niya utro ang iyang mama ug ang doktor nagistoryahay, mami mohang anak, di na siya kalakaw. Kay grabe jud og kanang kuan ang iyang kuan. Iyahang tiil. As in, gamay na lang naunod ang nabilin. Pero katong tungod na batian na pud niya. Lagi na mas okay pa na namatay na lang kaysa nabuhi pa. Kay ang imong anak mag-suffer jud na siya. Di gina siya makatindog. So nabatian niya gihapon. Sa huna-huna, di ko gusto na maging paralyzed lang, di ko gusto na maging crippled. Gusto na ako makalakaw, gusto na ako makatindog gihapon. So after that, may mga kanang kuan gihatag siya, may mga therapy, and then uli siya sa ilang balay. And then every day, ginamassage ang iyahang tiil, iyahang duha ka tiil, and then wala siya maramdaman. Wala siya makanang kuan kasi di niya maramdaman ang iyahang kanang kuan, ang iyahang tiil kasi grabe og nahitabo sa iya ha. But you know what? Because of his determination na makatindog siya, makalakaw siya every day sa iyang kinabuhi, iyahad yung ginapugos iyang kaugalingon na motindog. Gunit siya sa kural para lang makatindog, maghinay-hinay og lakaw. And then after 22 months, nakalakaw jud siya. And then dili lang nakalakaw. Kaya niya magdagandagan.
Pag mo siya eskwelahan, gadagan siya. And then, kaya ba mo siya nahitabo siya, ha? Mo siya. Pwede niyo i-search. Si Dr. Glenn Cunningham ran the world's fastest mile. Nana siya. Na-record na siya. You can search that. From katong murag tanaw sa mga tao na parang wala na'y mahitabo, useless na, hopeless na. You can search that on Google. Why? Because of determination. And by the way, this man is also a Christian. Kristohanon. Yung favorite verse is nasa Isaiah 40. Katong, those who trust in the Lord will renew their strength. Wow, amazing. Why? Determinado na makalakaw. Determinado na mabuhi. Pangutan mo ang katapat. Asa ka karon determinado sa imong kinabuhi? Asa sa point sa imong kinabuhi na determinado ka? Na ba kay determinasyon na mupadayon sa pag-serve sa Ginoo in spite sa mga persecution ninyong naagihan? Left and right, mga butang-butang sa mga tao. Left and right, problema, bagyo, mga financial problem, relationship conflict, health problem. Do you have this determination na? No. Upadayon gihapon ko. Dili ko padaog niya na. Nako ingon sa inyo ha. Kung ikaw anak ka sa Ginoo, wala ka nagdagan para mudaog. Wala ka nakigbatok para mudaog. Daog nakadaan, kaya ka nagadagan. Daog nakadaan, kaya ka nakigbatok. Dili para mudaog, daog nakadaan, ini mga katapad, daog na ka. Kaya ayog kuan sa imong kaugalingon na minsan self-pity na to, kaluoy na ko. Agoy, pildi ko. Diba? Ayaw, declare every day sa imong kinabuhi, I am victorious. Not because you are, but because Jesus give you victory. Gihatagan ka o kadaogan sa Ginoo. So daog na ka. Inaw ka daog ka. Okay? Kaya lahutay. Okay, lahutay. Okay. So verse 19. But finding no way to bring him in because of the crowd, they went up on the roof and lit him down with his bed through the tiles into the midst before Jesus. And na-imagine na ako ba, well, Jesus, nag-teach siya sa mga tao dito, na may nangahulog ng mga lapok. Na may mga nangahulog, siya na pinukpukan dito sa igbaw. Kasi sarado So iladyong, sige yung sa Bisaya. Okay. Number 3 na determination creates strategy to fulfill goals. So, makapangita og paagi, there's strategy para mahitabo ang imong goals. Okay? So, pag determination, makabuhat yung kang mga pamaagi na para mahitabo ang imong mga goals. Dili porket, wala na, dead end na. So, wala kay himuon. Hindi, ang mga anak sa Ginoo, tungod na atay pagtuo, dili ta mohunong bisag ing anak kalisod tanaw sa ligihimo because of their faith. Busa ilang gidalan siya ngadto sa atop og giukab. Atay ta sa tagiyan ni ana. Imagine na ninyo. Giukab. And then ilang gitunton ang paralitiko. Kiba ko sila unsa sila grabe jud og pagtuo. Kay kibaw sila lisod kayo ang pagtunton paubos. And then kung wala sila pagtuo na kay Jesus, na si Jesus makaayo, mas lisod ang pagbira pa igbaw. Kung wala na ayo ang katong paralitiko. Pero pastor namin agihanan. Bagay, pwede na sila moagi sa kuan, di na nila kuwaon og balik pa ubos. But because they believe na makaayo jud si Jesus, kay ila gipangitaan jud nila paagi. Kung kita nagatuo ta na si Jesus ray makahatag sa imuha og katagbawan, makahatag sa imong tinuod na success, you will not stop just because mahirap. Ako yung siya, sometimes, ang dami nating excuses kaya hindi natin nagagawa ang mga bagay-bagay. Alam mo namang magagawa mo. Kay bawo man ta na kaya ranin mo. Pero kay tungod, ay, manggod ko ang anak paras nila. Tinuod, dili ka pareho nila, pero gi-create ka ni Lord na may kakayahan.
Di magiging ko same nila na maayo mo English. Di man pa English ang kinabuhi. Di ba? Di man ko maayo mo sayo, di man ko maayo mo nulti, di man ko maayo. Kabot ganing mong sulti dito sa pikas, balay. Marites di ay. Minsan damo tag excuses kaya hindi natin nagagawa. Ay, kasi di sa ko magsimba oy kay kanang I'm not feeling well jud. Pero gahimo ra jud tag excuse. Ang tinuod na gitamad ra gud ta. Di ba? Ay kapoy man gid oy. Minsan mangana ta, we have a lot of excuses. Pero na kayo sa inyo ha. As long na naa kay maayong excuses para dili himuon ang usa ka butang, you will gonna remain like that. Dili ta mag-improve. Dili na to maabot atong mga goals. Why? Ang dami nating excuse. Kung sa ganyan kasabihan, pag gusto, maraming paraan. Pag ayaw, marami ding dahilan. Pero mas marami ang paraan. You can find ways. Video. Okay? Now, ang pakita sa inyo, muna ang ilahang, ayan, muna ilahang balay kaniadto. So, man kayo makita na hagdanan dira, pero basig to sa likod. Tama, try, sa likod. So, dito sila sa Igbaw, dito sila sa Pikas ni Agi. Kadalasan sila mga balay na yung mga hagdanan sa gawas. Kaya kaya makasulod sila. So, muna ilang giukab. Imagine na sa tagiya. Gihatagan. They are creating their own problem. But it may problem sa mga tao na nagtanaw. Siguro sa tanaw sa mga tao, nagbuhat-buhat lagi ng mga problema nila. Bayran na nila. It may problem sa mga tao na nagatanaw sa imuha. Kaya ito, nagka-problem. Ikabito no, kanina ito, kanina di ka Kristohanon, gamay raman mo problema. Kanya karon na nagsuod noon kanina ng relihiyon na, damo na problema. Gahimo-himo gigagdagang problema. Ang mga tao moingon ni ana, it might problem for them na magkita sa tuwa. Pero para sa tuwa, na nagahimo na, it's a solution. Solution ba ilang gihimo? Sa tanaw sa mga tao, problema, kaya ilang ang atop, ilang giukab. Pero sila og para silang friend, this is the best solution. Gusto ko na maduol na sa Ginoo. Gusto na mo na makita si Jesus. And then, sa inyo dira, next. And when he saw their faith, eto na, ilan nang giablihan, ilan nang gitunton. Sakto gid paghagad ni Jesus, ang malinggani, love jud nila na kaayo. Malinggani, wala buhi eh. Hinahinay lang. Agoy, happy na buhian. Lagubutan ni. Pero ilaging ginahinay because they care for their friends. And then, when he saw their faith, Jesus, nakita nila ilang pagtuo, he said, man, your sins are forgiven. Your sins are forgiven you. Sa ESV translation. Sabi sayaw na to. Yan ang yung sabi sa translation. Kadako. Sa pagkakita ni Jesus sa kadako, sa ilang pagsalig kaniya, miingon siya sa tao. Higala, gipasaylo na ang imong mga sala. And then, parang sa to, murag wala lang. Diba? Okay, gipasaylo ang sala sa atong tawhana. Pero sa mga tao ni ato, na naadid to, na present niya ng adlaw, ditong balaya, labi na sa mga Pariseo, o mga teachers of the law, tanawa, sila ang unang nireact. Nireact na yun. And the scribes and the Pharisees began to question. Nagtanungan. Kaya di naman nila mapangutan na direct. So, pangutanon na lang nila ng katapat. Di ba, say, nga na po no? Di na ito mapangutan na ang tao. Kaya, ano sa manday tinawan na? Di na ito mapangutan na diretso. Kaya, ang ganda na, kung sa'y pangutan na nila, who is this who speaks blasphemies? Nganong blasphemy man? Nganong, sabi sa'yo ganito na, pagpasipala, kinsa maning tawhana nagpasipala. Kaya ingon nila, walay tao nga makapasaylo sa mga sala, kundili ang Diyos lamang. Ila kasing mentality, labi na sa mga Hudyo, walay lain pwede mo pasaylo, kundili ang Diyos lang. Si Kristo Diyos. Ang problema, hindi sila naniniwala that Jesus is God. Muna yung problema nila.
Kaya ang question ni Jesus, ipangutana po sila. Abig sila lang kay bawang mangutana. When Jesus perceived, alam ni Jesus ang pinag-uusapan nila. Kaya ba si Jesus silang mga kasing-kasing. Why do you question in your hearts? Maybe nakay-question sa mong hearts. Maybe you heard the word, diri, and then nakay-question sa imong kasing-kasing, tinuod ba gana, no? Alam mo, gaya na sa challenge, tinuod ba gana, no? Kumuhatag ta, ablihan sa Ginoo. Maybe you have a lot of questions in your hearts na parang mo na ang hinder nimo nganong dili ka maka-experience of blessing, na hindi nimo ma-experience ang total na provision ni Lord is because we have this question in our hearts. We doubt. Naga-doubt ta, nagaduda ta. Duda ba ta sa pulong sa Ginoo? I hope we're not. Tanawa. Ipangutan sila ni Jesus, why do you question in your hearts? Unsa mas dali? Which is easier to say, your sins are forgiven you, or to say, rise and walk? Sabi ni Jesus, unsa may mas daling iingon? Ang imong sala gipasaylo o pag-ingon, bangon og lakaw? By the way, ang kinakausap ni Jesus is yung paralyzed man. Asa mas dali iingon? Sa inyo tanaw. Mas daling maingon na lang, gipasaylo na ka, brother. Kaysa, bangon. Diba sa minatay nga na anak ko, ano niya kung, pastor, na magpaampo. Ikaw lang, pastor, kay basig kung di maayo, basig kami mo salon. Kaya minsan ginatawag. So, gipangutan sila, unsa man, gipasaylo ang imong sala, o pag-ingon, bangon og lakaw. And then verse 24, but that you may know that the Son of Man has authority on earth to forgive sins, he said to the man who was paralyzed, I say to you, rise, pick up your bed, and go home. Bus ingon dira, ipakita ko kaninyo ang anak sa tao adunay gahom dinhi sa yuta. Jesus has the authority over everything. On the heavens and on earth. And para sa mga tao na dili gatuo niya, he proved himself that he is God. Ingon dira, busa iyang giingnan na paralitiko. Ako nagsugo kanimo. Jesus is claiming that he is God because he can forgive sins. Kaya sa mga nag-iingon na si Jesus tao lang, and dili siya Diyos, and then kung Diyos masa, baba lang sa Diyos, ay mangingana ng mga teaching that Jesus is just a prophet. No, Jesus is God. He is fully man. Yes, tao siya, pero Diyos po siya. He is fully man and he is fully God. Okay? So ako, nagsugo kanimo. Unsay gingon niya? Unsay sugo niya? Bangon, dad-a ang imong higdaanan og pauli sa inyo. Wow. Isugo niya, bangon, katong paralitiko. May lang gani po, ni bangon na pug kalit, anawan sa gingon dira. And immediately, ibig sabihin, naagi siya pagtuo. He obeyed the word of God. He obeyed the word of Jesus na pag-ingon, bangon dyan siya. Wala siya niyon, sure ka, Lord? Di biya ako katindog, Lord. Pwede siya moingon. Pwede siya mo-doubt. Kaya ba, ginang-paralyzed ta. Niya patindogon na noong kunimo. But because he believed sa word ni Jesus, pag-ingon niya, na bangon, immediately, he rose up before them. Hintindog siya. Minsan manggod, pag naipulong natay promise na madawat sa Ginoo, dili dayon immediately ang atong pag-response. Moingon sa ta, Lord, tinuod ba ni? Nabasa nimo, honor your parents. Lord, akong parents, Lord, di man ka honor. But sabi sa word, honor your parents. Submit to your husband. Love your wives. Wives. Asawas. Immediately he rose up. And then, tanawan sige. And pick up what he had been lying on. Ang iyang gihigdaan. Iyang gilukot. And went home. Niuli. Glorifying God. What a response, no? Immediately, he rose up. Iyang gilukot ang iyang higdaan. Nga gipalukot ni Jesus kasi gusto ni Jesus na di ka na mobalik dira. O di na ka pwede mobalik dira. Because you have been healed.
Kaya ba kada usa sa tuwa gikuha punta sa mga ato. We are paralyzed before. Alam nyo ba yon? Spiritually paralyzed. Kaya hindi tayo nakakaabot ng simbahan. Kaya kinahanglan no sa na ay mag-invite nimo. Kasi nga naman tatanan. But because karon you've been healed, that's why we are here glorifying God. And dili lang diri kutob ang itong pag-glorify sa God. Ingon na, he went home glorifying God. Nagdaig sa Dios. May pauli nga nagdaig sa Dios. And verse 26, and this is the last verse, the story. And amazement seized them all. Parang nakanganga silang lahat. Gawin nyo. Minsan ka na bang natulala o napahanga dahil sa iyong nakita? Grabe, no? Parang poetic lang, no? Kasi napakagwapo. Iba din. Kasi napakaganda ng pangyayari. Okay? Kaya bang na-amaze ka? Hala, ang bakol nakatindog. Ang buta nakadungog. Of course, nakakarinig talaga. Ginigising ko lang kayo. Okay? Ang bungol nakabati. Ang buta nakakita. Grabe. Sees them and hindi lang yung kangay na sa iyang situation, hindi lang siya yung nag-glorify sa kay God, dili lang siya ang nagdayeg sa Dios, kundi silang tanan nagdayeg sa Dios. Ambot lang ang mga Pharisees. Siguro ang matato sa mga Pharisees. Unsa naman sila nagdayeg naman pud nanayo na pamuda sila. Nagdayeg naman pud na sila sa Ginoo. Yung mga Pharisees, mga kontrabida talaga yan. Glorifying God, and we're filled with awe. How do you pronounce that? Awe? Be filled with awe. Ano ibig sabihin? Yung excitement with fear. They stand in an amazement. Amazed sila kung paano gi-heal ni Jesus. And then, I could imagine ba, katong mga friends niya, grabe siguro lipaya, kaya pa man kanaog. So, dito sila sa igbaw, woo! Naayo among friends. Friend. Isa naman nilang friends, no? Biglang dumami. Sa pagkakita nila, nanilayat ang ilang, nag-glorify ang ilang friends sila sa igbaw. Ganin, no? Nag-imagine ako, pati sila kalusad. Tapos sila sa igbaw. But they're glorifying God. Wow! Tinuod si Jesus. Nanlayat pa ubos. Sila na po tangayuhon. Piangon pag-abot sa ubos. And we're filled with awe saying, ano nakita nila? We have seen an extraordinary things today. Kita ako extraordinary things. Now, may pangutan ninyo, ganahan mo makakita extraordinary things sa inyong kinabuhi? Have a determination, padayon, lahutay, ipursigi. Labi na sa pagpangalagad sa Ginoo. Maybe karon murag sa man ang kinabuhi, murag kadamo mag-struggle, murag kadamog problema. Maybe wala pa ka nabot aning extraordinary. Pero naay buhaton na extraordinary. Kisa sa inyo naka-experience ng extraordinary sa Dios. Come on, ipalakpakan kamot. Yun, no? Kana pa lang naluwas ka, di na extraordinary. Kana pa lang dahil palangit ka. Minsan murag palangit ko. Parang di pa sigurado. Langit ta. Kana pa na extraordinary na, and then kana mga butang na atong gina-desire, gina-goal sa atong kinabuhi, bonus na lang na. May extraordinary na ginahimo ang Diyos. Kahibulungan, gayod kaayo ang atong nakita karong adlaw. Amazing. And last point, number 4. Determination brings you to your destination. Naabot ba sila sa ilang determination? Sa ilang destination? Nakaabot ba sila? O sa destination nila, si Jesus. Right? Naabot ba nila? Yes. And then, grabe pa ang ilahang na-experience because of their determination. And then, you know what? Ang katong, may picture po na to ang paralyzed ba kung sa siya ka-determinado sad? Pwede na siya maingon na, maluoy naman ko sa inyo mga brad. Excuse me. Unang, di na lang siguro tamo dayon. Niya magtanaw siya, napoy mga crowd, di na lang siguro tamo dayon. Kapoy naman good.
Ulit ang malinawon. Pwede siya moingon. Pero kay determinado po siya na maayos siya. Kaya kung unsa ka determinado ang iyang mga kauban, iyang upat ka kauban, nagyayong siya pod. Sige lang, kaya natin to. Magiging uningon iyang mga kauban, mayroon mga kadina. Huwag ka nagdayong. Pero kay tungod, nag-care sila silang friend. That's why niabot silang destination. Ngano nakaabot silang destination? Ngano naging determinado sila? That's a question. Ngano naging determinado sila? Tungod sa ilang pagtuo sa kay Ginoong Hesus na siya ray makaayo. Huwag mo niya ako yung sa inyo, ha? Timanin. Hindi mo gana. Ang atong pagiging determinado sa kinabuhi, kawang lang kung dili si Kristo ang hinungdan. Kaya damo man ang mga butang po sa atong kinabuhi na pwede ta maging determined. Pwede ta magkanaay determination na buhaton na. Pero if Jesus is not the reason why you are doing that, it's useless. And then kay babata na, before pa ta, gatagaan sa Diyos na maging determinado ta. Jesus Christ Himself, siya ang grabe kadeterminado. Saan sa man? Sa plano sa Diyos. Sige nga sa Hebreo, chapter 12, verse 2, and I'm gonna end with this. Itutok ta ang atong mga mata, ngadto kang Jesus, nga maoy, gisandigan sa atong pagtuo. Itutok na to. Ingay, one thing na makapadayon ta is we fix our eyes on Jesus. Itutok ta. Kay bakit ta na damong distraction, right? Sa pagpangalagad sa Ginoo, sa pag-serve sa kay Lord, sa pag-abot sa imong goal, na distraction. Mga estudyante, daming distraction. Why TikTok? Why Facebook? Why YouTube? Kaya hindi nagagawa ang mga activities. Napay mag-chat-chat, hi gwapa, hi gwapo. These are distractions. Na minsan bubula-bulahin ka. Pero fix your eyes on Jesus. Na gisandigan sa atong pagtuo. O tinghingpit ni ini. Tanawa sa gihimo niya. Wala siya musibog. He's so determined. Wala siya musibog. So, asa man siya wala ni sibog. Bisan pa sa iyang pag-antos. Sa krus, ug wala niya igsapayan ang kaulaw sa pagpakamatay dito sa krus. Tungod sa kalipay nga madawat niya. Wow, what a determination. Na naa si Jesus para sa ato, para sa imuha. Para maluwas ka. Wala siya musibog. Yes, nag-antos siya, gisakit siya. Pila ka lashes ang iyahang nadawat. Gilansang pa siya sa cross. Gibugal-bugalan pa siya, gisumbag pa siya, gihubuan pa siya. Pero nga wala niya gikaulaw. Wow! Nga naman, kasi nakikita ka niya. Nakita ka niya. Ikaw ang kalipay niya. Ungod sa kalipay nga madawat niya. Na makita niya na puhon, makaauban niya sa iyang presensya. Kaya naatay rason nga no maging determinado ta sa kinabuhi diri sa ubos sa yuta. Labi na sa atong pagpangalagad sa Ginoo, labi na sa atong relasyon sa Dios. Sa atong mga goal. Kasi si Jesus naging determinado po para nimo. Ito mo si Jesus, wala ka niya gisukuan. Hindi ka sinukuan ng Diyos. And the reason why you are here right now is because of the unfailing love of God. Na bisan pa sa atong pagkamakasasala, wala nisibog si Jesus. Nakikita niya ang future. Alam niya na mapapalpak tayo. Kaybaw siya na masipyat na sadta. Kaybaw siya na makasala gihapon ta. Pero tanawa, wala siya nisibog. Wala to niya gihimong rason na di na lang ko mudayon. Di na lang ko magpakamatay sa cross.
Kay kini mga tawhana kahibaw ko na makasala magyapon eh. Balat na niyagi mo na rason. Wala siya ni sibog para nimo. That's why we have this reason na nganong magpadayon ta. Nganong mulahutay ta. Kailangan ka na makaabot sa destination. You know what? Maybe we have a destination na gusto, we have goals here on earth. Pero our final destination is not here. Our final destination is to be with Him forever. Ginawa niya na yon. Si Jesus may nangitag paagi. Og naglingkod siya sa tuo sa trono sa Dios. Wow. Pinawanindog ka. So stand. There's power in determination. Determination comes if we have faith in goals. Determination is to be persistent even in mga barriers. Determination makapangitag hapog paagi. Kaistorya si Lord. Praise Him. Thank Him. Salamati si Lord. The reason why nganong pursige po ta, nganong makapadayon sa ta. Kasi ginawa niya una. He is our model. Father God, we thank you. Lord, thank you for your word. Thank you for your grace. Lord, thank you for speaking to us, Panginoon. Lord, pasaylo ami kung usahay napapahinaan kami ng loob. Pasay Lord, mawatan mi gana. Usahay Lord, kapuyon mi. But God, right now, thank you for speaking to us. And we pray that you will give us strength, Lord. That you will give us the courage, Lord, to become persistent, to become determined in achieving our goals, Lord God. Not just here on earth, but yung mga goal pod namo para nimo ug mao imong plano sa mga kinabuhi. Lord, whatever the situation of your people right now, maybe na yung mga naadiri, Lord, na panghihinaan na ng loob. Ganahan na di mo padayon kay kapoy. God, I pray that you will sustain them. That you will bless them, Lord. I pray, Lord God, that you will guide them, Panginoon, sa path na imong gi-prepare para nila, O Diyos. Salamat, Lord. I pray for healing sa may mga gipambatsa, O God. Lord, I pray for passion, Lord, sa mga nagaluya, Ginoo. God, Holy Spirit, we pray that you will fill us once more, Panginoon. God, tabangi mi. Kaya salamat. Thank you for the joy. Thank you for the extraordinary things na imong pagabuhaton sa mong kinabuhi, Lord. Salamat. Sa imo na mo ginatugyan ng tanan. Pasalamatan ka in Jesus' name. Amen. Amen. Come on, palakpakan nato si Lord. Yes. Amen.